Kabanata 651. Makalipas ang ilang sandali ng pag-aalala ni Gerald sa labas ng ward. Kapwa lumabas sina Finlay at Dr. Hudson sa ward. Nang makita ni Gerald ang pareho sa kanila, nahanap niya na medyo kakaiba at kainahinala na si Dr. Hudson ngayon ay tila mas magalang kay Finlay. Napansin din ni Gerald na habang palabas na sila ng silid, halos masubukan ng doktor na suportahan ang braso ni Finlay, bagaman mabilis siyang nagbago ng isip sa huling segundo. Paano ito napunta? Tanong ni Gerald. Halos gumaling siya. Maaari kang pumasok at bisitahin siya. Ngayon, sabi ni Finlay na may chuckle. Narinig iyon, pumasok siya kaagad sa ward upang suriin si Keita. Mas maganda ang hitsura niya ngayon kumpara sa mas maaga, at kahit na ang karaniwang rosa sa kanyang mga pisngi ay nagsimulang bumalik. Hindi ka dapat mag-alala, Gerald. Si G. Mabilis ay may pambihirang kasanayan sa medisina. Sinabi ni Keita nang makita siya, malinaw, na nag-aalala pa rin si Gerald sa kanyang kalagayan. Mabuting malaman iyon. Sagot ni Gerald, huminga ng mahabang hininga. Maraming salamat, G. Mabilis. Sambit ni Gerald sabay turo kay Finlay. Tunay na malaki ang naitulong ng matanda kay Gerald. Kahit na si Gerald ay medyo naiinis sa kanya sa simula, napuno siya ngayon ng taos-pusong pasasalamat kay Finlay. Hindi ito big deal. Apo ko, kung wala nang iba, pwede na ba tayong umalis? Tinanong si Finlay, maliwanag na pinag-uusapan ang tungkol sa pagpapadala sa kanya ni Gerald sa kanyang bayan sa lalawigan ng Salford. Si Finlay ay parang gusto na niyang umalis ngayon na humantong sa ekspresyon ni Gerald na agad na naging malabo. Kung sa bagay, mayroon pa siyang isang isyu na dapat pansinin. Bagaman hindi siya naintindihan ni Mila, galit na galit siya ngayon. Na hindi niya nais na makinig sa paliwanag niya. Ano pa ang dapat niyang gawin ngayon? Humawak ka ng konti pa. Pupunta tayo roon kaagad kapag naayos ko ang isyong ito. Panipi. Matapos sabihin iyon, sinabi ni Gerald kay Keita na magpahinga muna bago umalis sa kanyang ward upang tumawag. Kahit na maraming mga sunod-sunod na tawag ang ginawa niya, binitawan kaagad ni Mila bawat solong oras. Napapabuntong hininga lamang si Gerald. Mila, bakit hindi mo pumili ng anumang kanyang mga tawag? Siguro nagbago ang isip niya ngayon. Sabi ni Molly, bumalik sa bahay ng pamilya Smith, si Mila at ang kanyang mga kaibigan ay nakaupo sa harap ng telebisyon habang kumakain ng merienda. Nakikita kung paano nabitin si Mila sa bawat solong tawag ni Gerald, hindi mapigilan ni Molly na subukang payuhan siya. Tumanggi ako, sabi ni Mila habang itinapon ang kanyang telepono. Habang kumakadyot sa isang potato chip, malinaw na siya ay kumikilos sa ganitong paraan wala. Sa sandaling iyon, tumunog ang doorbell. Agad na naupo si Mila nang marinig niya ang pamilyar na singsing. Ang kanyang mga magulang ay wala sa bahay, kaya ang nasa pintuan ay si Gerald lamang, tama. Bagaman tiyak na galit si Mila, hindi niya nais na makilala si Gerald. Sa halip na sa kanya, gayunpaman, si Molly ang nagbukas ng pinto. Manalo ka, kaya alam mo pa rin yan, ha? Bakit ikaw? Sinabi ni Molly, ang kanyang tono ay nagpapahiwatig ng malinaw na pagkasuklom. Nandito ba si Miss Smith? Kailangan kong makausap siya tungkol sa isang bagay, sagot ng isang kaaya-ayang pambabae na boses. Ang babaeng nasa pintuan ay walang iba kundi si Gia. Bakit ka nagpunta dito? Tiyak na walang magandang impresyon si Mila kay Gia. Sa totoo lang, nagalit siya sa kanya. Kung walang kinalaman si Gerald kay Gia, bakit siya malapit sa kanyang braso? Bakit nga ba niya ginugusto na makasal kay Gerald? Miss Smith, nais kong kausapin ka ng pribado, kung okay lang. Iyon, sabi ni Gia, kung pipiliin lamang ni Gia na bumalik sa bahay pagkatapos ng lahat ng iyon. Alam niya kung gaano hindi mapalagay ang pakiramdam niya sa huli kung hindi niya muna husayin ang mga bagay sa pagitan nila ni Mila. Kabanata 652. Ito ang dahilan kung bakit gusto niyang makipag-chat muna kay Mila muna. Anong gusto mong pag-usapan? Iluwa mo na, sabi ni Mila nang pareho silang nakarating sa isang park. Frank ako sa iyo, sa totoo lang mas makabubuti ito para sa akin. Kung nakipaghiwalay ka kay Gerald,
Hindi ko maitatago ang katotohanang ginagawa ko talaga. Mahal ko siya, at sinubukan kong makuha ang pagmamahal niya sa maraming okasyon. Sabi ni Gia, pasimpleng tumingin sa gilid si Mia nang walang sinabi. Gayunpaman, sakto dahil mahal ko siya na nakikita ko kung gaano siya katapat sa iyo. Hindi rin ako gumagawa ng alinman sa mga ito. Ang kanyang damdamin para sa iyo ay nanatiling hindi nagbabago. Mula pa sa simula, hindi mahalaga kung gaano ko sinubukan upang makuha ang kanyang pagmamahal, simpleng binaliwala niya ang bawat isa sa aking mga pagsulong. Ito ay ang aking dalawang sentimo lamang, ngunit kung magkakahiwalay kayo dahil lamang sa ilang hindi pagkakaunawaan tungkol sa aming relasyon, tiyak na makakaranas siya ng matinding kalungkutan. Siya talaga ay isang mabait na tao na may gusto sa pagtulong sa mga tao, alam mo. Kahit na ang pakikipag-ugnayan ay siya lamang ang tumutulong sa akin. Wala siyang ginawang masama sa iyo. Paliwanag ni Gia habang nakatingin kay Mila. Pagkatapos nito, mas detalyadong sinabi ni Gia tungkol sa ginagawa ni Gerald sa kanya sa buong pagkawala ni Mila. Ito ay matapat na lampas sa inaasahan ni Mila. Ang isiping, napakaraming bagay ang nangyari kay Gerald sa loob ng panahong iyon. Gayunpaman, si Mila ay matapat na bahagyang naninibugho at naiinis sa katotohanang tinulungan ni Gerald si Gia ng maraming beses. Matapos pag-isipan ito ng kaunti pa, subalit, napagtanto niya na talagang walang ginawang mali si Gerald. Medyo nakuha ko na ang ibig mong sabihin ngayon. Ibig mong sabihin na mas marami kang naranasan kay Gerald kumpara sa mayroon ako. Tanong ni Mila, hindi ko sinasadya na ipahiwatig iyon. Gayunpaman, dahil nasabi mo ito ng ganyan, bakit hindi mo ito tingnan sa ganitong paraan? Sa tagal mong nakasama si Gerald, ano nga ba ang nagawa mo para sa kanya? Nasaan ka noong nakaharap si Gerald sa sarili niyang mga paghihirap, panipi? Hindi sinasadya ni Gia na masaktan sa kanyang mga salita. Sa totoo, lang nais lamang niyang pag-usapan ito kay Mila. Ano ang nagawa ko para kay Gerald? Nasaan ako nang nakaharap si Gerald sa sarili niyang mga paghihirap? Kudlit. Ang dalawang tanong ay nagpatahimik kay Mila. Sa una pa lang, naramdaman na lang ni Mila na malayo pa ang lalakarin ng kanilang relasyon mula noong si Gerald ay medyo prangko pa rin at walang senador sibo sa pag-ibig sa pag-ibig. Gayunpaman, hindi niya kailanman naisip kung paano siya mismo ay walang ginagawa para kay Gerald. Si Gerald naman, ay patuloy na tumutulong at alaga ng mabuti sa kanya. Ni isang beses hindi niya naibalik ang anumang bagay sa kanya. Ano pa, naintindihan niya pa siya at ayaw pakinggan ang kanyang paliwanag sa kabila ng pagbabalik na hindi na ipahayag sa oras na ito. Sa katunayan, marahil ay umalis siya ng mas maaga mula pa noong siya ay abala pa. Siya ay naging isang nakakaabala lamang sa kanya. Sa lahat ng oras na ito, matapos magtagal ng chat, naghiwalay na sina Mila at Gia. Bumalik sa bahay, nagkulong si Mila sa kanyang silid tulugan sa buong hapon, at ayaw makipag-chat sa kanyang mga kaibigan. Mas lalo siyang nalulumbay sa kanyang bagong pagsasakatuparan. Ang kanyang mga aksyon ay nag-alala kay Molly at sa iba pa. Ano ang nangyayari kay Mila? Ano pa ang sinabi sa kanya ng babaeng iyon? Nag-chat sila ng buong oras. May nangyari siguro, panipi. Sumasang-ayon ako. Ganoon na si Mila mula nang bumalik siya. Panipi, sagot ni Molly habang kinakagat niya ang isang potato chip. Manalo ka. Sinasabi ko na tatanungin natin si Mila tungkol dito. Kung talagang may masamang sinabi sa kanya ang babaeng Gianna, iyon, turuan na lang natin siya ng leksyon. Panipi, matapos marinig iyon, ang natitirang mga kaibigan ni Mila ay umakyat sa kwarto ni Mila. Mila, mangyaring buksan mo na ang pinto. Sabi ni Molly sa nag-aalala na boses. Hindi nagtagal, binuksan ni Mila ang pintuan ngunit nang makita siya ng iba, lahat sila ay parehas na nalilito. Nailagay na ni Mila ang lahat ng kanyang bagahe. Mila, anong ginagawa mo? Hindi pa nga tayo nakakapunta dito sa buong araw. Tanong ni Wanda. Alam ko, ngunit miss ko na ang Hong Kong kaya bumalik tayo. Ngayon, sagot ni Mila. Ha, ngayon na. Nagulat ang lahat sa kanyang mabilis na desisyon. Ngunit Mila, kumusta naman si Gerald? Hindi madali para sa iyo na bumalik,
at alam namin kung gaano mo nais na makipagkita sa kanya. Bagaman mayroong isang malaking hindi pagkakaunawaan, totoo lang nararamdaman kong inosente si Gerald sa oras na ito. Panipi, alam kong alam na hindi gagawin ni Gerald ang alinman sa mga bagay na iyon. Gayunpaman, nananatili ako sa aking desisyon. Gusto ko talagang bumalik sa Hong Kong ngayon. Sabi ni Mila, naluluha na ang mga mata. Kanina pa naghagis si Mila at umikot sa kanyang higaan ng medyo matagal sa buong pag-iisip tungkol sa kanyang susunod na paglipat. Tiyak na hindi na siya nagdamdam kay Gerald. Sa totoo lang, gusto lang niya na suyuan siya at pasayahin siya. Bagaman simple ang kanyang hiling, patuloy na umalangaw-ngaw sa kanyang ulo ang mga salita ni Gia. Ang sinabi sa kanya ni Gia ay, hindi kailanman nangyari sa kanya bago ngayon. Alam niya ngayon na wala siyang magawa para kay Gerald. Sa pag-iisip na iyon, alam niya na basta manatili siya rito, ipagpapatuloy lamang niya ang pagiging pabigat sa kanya. Iyon ang sandali nang magpasya siya na bumalik sa Hong Kong. Magsusumikap siya at pagyamanin ang kanyang sarili upang maging mas malakas pa. Ang kanyang layunin sa pagtatapos ay upang isang araw ay makapagbalanse sa kanilang relasyon. Nang makita kung gaano siya determinado, wala nang ibang sinabi. Ang kanyang mga kaibigan at mabilis na nagsimulang magbalot muli ng kanilang mga bagahe para sa kanilang pagbabalik sa Hong Kong. Habang ginagawa nila ito, inilabas ni Molly ang kanyang telepono. Bago lihim na nagpadala ng isang text message kay Gerald. Halika sa paliparan, mabilis. Aalis na si Mila papuntang Hong Kong. Panipi, Kabanata 653. Kinuha lang ni Gerald ang isang lugaw para kay Keita nang makatanggap siya ng isang text message mula sa isang hindi pamilyar na numero. Matapos basahin ang nilalaman nito, natigilan si Gerald. Pagbalik ni Mila sa Hong Kong, mayroon na wala pa akong oras upang ipaliwanag ang aking sarili sa kanya. Kudlid, kaagad pagkatapos, nagsimula siyang magmaneho sa paliparan. Papunta na doon, binombo niya si Mila ng walang katapusang mga tawag. Gayunpaman, ni isang beses hindi siya pumili. Naku, pagdating niya sa wakas, nasa tamang oras lamang siya upang makita ang isang eroplano na dahan-daang bumababa. Labis na balisa si Gerald sa sandaling iyon na handa siyang gumawa ng ilang mga kaayusan upang makakuha ng isang helikoptero upang maabyutin siya. Gayunpaman, bago pa siya makagawa ng anumang pantal, nakatanggap siya ng isa pang text message. Ang isang ito ay direktang nagmula kay Mila. Gerald, babalik muna ako sa Hong Kong. Hindi mo kailangang ipaliwanag sa akin ang anupaman tungkol sa nangyari ngayon. Naniniwala ako sa iyo. Upang sabihin sa iyo ang totoo, kumikilos ako nang walang kabuluhan kanina dahil sa aking pagkainggit. Sa totoo lang nais ko lang na suyuan mo at pahayahin ako. Gayunpaman, ngayon may kamalayan ako na hindi ko kailanman naisaalang-alang ang iyong damdamin bago gawin ang lahat ng iyon. Sa ngayon, mangyaring huwag ka nang hanapin. Kailangan ko lang ng kaunting oras. Magpakailanman nagmamahal sa iyo, Mila. Panipi. Matapos basahin ang mensahe, mas lalong nabalisa si Gerald. Ngayon, pinagpatuloy niya ang pagkamot sa likod ng kanyang ulo. Habang iniisip niya, ano ang ibig sabihin nito? Bakit niya sasabihin ang mga ganyang bagay ng walang asul? Kudlid, tumama si Gerald sa manibela sa kanyang bahagyang pagkabigo. Napakatagal ng panahon mula nang huli kaming magkakilala. Ngunit wala na siya bago pa tayo magkaroon ng pagkakataong makipag-usap ng maayos sa isa't isa. Nang bumalik sa ospital si Gerald, kitang-kita ang galit pa rin niya. Sa huli, hindi mapigilan ni Gerald na sabihin kay Keita ang tungkol sa nangyari. Inaasahan na mabigyan niya siya ng kaunting payo tungkol sa bagay na ito. Ano ang eksaktong ibig sabihin ni Mila sa mensahe na iyon? Gusto ba niyang makipaghiwalay sa akin? O ito ay tunay na iba pa? Kudlid. Matapos marinig ang kwento ni Gerald, simpleng ngumiti si Keita. Hindi naman siya nakikipaghiwalay sa iyo. Hindi mo ba nakita na partikular na idinagdag niya ang bahaging nagsasabing mahal ka niya magpakailanman? Sigurado akong isinulat niya iyon, alam na. Sigurado na iisipin mo ang mensahe. Huwag mag-alala Gerald, malinaw na gusto lang niyang maiwan mag-isa sandali. Panipi,
Paimpol na bumantong hininga si Gerald nang marinig ang sagot ni Keita. In short, galit pa rin siya sa akin. Kung hindi lang ako pumayag na tulungan si Gia, wala sa mga ito ang mangyayari. Anuman, sinabi ni Mila na gusto niyang maiwan mag-isa sandali. Mas makabubuti kung hindi ko siya ginulusa ngayon. Sage, sa sandaling mahahanap ko si Zara sa lalawigan ng Salford. Pupunta ako sa Hong Kong upang salubungin siya. Kinabukasan mismo, sina Gerald, Keita, at Finlay ay magkasamang sumakay sa matulin na riles patungo sa lalawigan ng Salford. Si Gerald ay nagmisyon na maghanap ng isang tao roon. Bago sumakay sa matulin na riles, sinabi na ni Zack kay Gerald ang tungkol sa isang maliit na pag-aari na matatagpuan sa lalawigan ng Salford na na-invest ng ate ni Gerald dati. Habang tila matagal na niyang kinalimutan ito ang dahilan kung bakit mayroon siyang isang tao sa lalawigan ng Salford na tutulong sa kanya. Dahil mayroon siyang mga kaugnay na koneksyon doon at sapat na pera, kakailanganin lamang ng ilang araw upang hanapin ang nasabing tao. Mayroon bang ilang mga prutas, G? Mabilis. Pinutol ko na ang ilan. Para sa iyo, sabi ni Keita na medyo mahina pa rin. Gayunpaman, halata na nagpapasalamat siya kay Finlay sa pagligtas ng kanyang buhay. Sa katunayan, inalagaan niya ng mabuti sina Gerald at Finlay mula nang pumasok sila sa matulin na riles. Kaya, nasaan ang eksaktong bahay mo, G? Mabilis. Nakalimutan ko ang eksaktong address, ngunit talagang makikita ko itong muli sa sandaling makarating kami sa lalawigan ng Salford. Sagot ni Finlay. Ngumiti lamang si Gerald nang walang magawa doon. Pagtingin pa lang ni Gerald sa bintana, na tila malalim ang iniisip. Narinig niya ang isang gulong babae na boses na nagsasabing, Gerald, bakit ka nandito? Nagulat ito sa kanya. To think na mabangga niya ang isang kakilala dito ng lahat ng mga lugar. Paglingon ko upang tingnan kung sino ang tumawag sa kanya, nalaman niyang si Maya pala iyon. Sa tabi niya, ay isa pang tao na nabunggo niya noong isang araw. Kung tama ang naalala niya, Warren ang pangalan niya. Ang dalawa ay nakaupo sa tapat lamang nila at tila sila ay bahagi ng isang pangkat na binubuo ng ilang iba pang hindi pamilyar na tao. Ang pinaka-ikinagulat niya ay kung paano sila nagbihis. Sa kaibahan sa kanilang suot sa araw na huli silang nagkita, lahat sila ay nagbihis na tulad ng mga mag-aaral. Noon, isang batang babae mula sa grupo ni Maya ang nakatingin din kay Gerald, na sinusundan ang tingin ni Maya. Pupunta ako sa lalawigan ng Salford. Saan ka pupunta? Casual na, sagot ni Gerald. Pupunta rin tayo doon. Ngunit hindi mo kailangang malaman kung bakit kami pupunta doon. Mahinahon na sabi ni Maya. Ano ang isang seryosong pagkakataon? Kabanata 654. Mukhang maaari kong mabangga siya kahit saan man. Anuman, mukhang maayos na ang ginagawa ni Gerald. Pagkatapos ng lahat, sa halip na sumakay sa normal na tren, pinili niya na lang ang sumakay sa riles. Kudlit. Matapos ang simpleng pagbati, medyo mas matagal pa silang nag-chat. Bago tuluyang tumigil sa pakikipag-usap sa kanya si Maya. Habang pinipilit ni Gerald na maging mabait sa kanya, tila ayaw niyang mag-abala sa kanya. Mabuti si Gerald sa ganoon, at simpleng ginawa niya ang pareho. Pagkatapos ng lahat, kahit na parang si Maya ay patungo sa lalawigan ng Salford upang sumailalim sa isang lihim na misyon. Hindi gaanong interesado si Gerald dito. Samantala, katatapos lamang ni Keita ng pagputol ng isa pang prutas. Kitang-kita niya na parang magkakilala sina Gerald at Maya. Ano pa, nakaupo siya sa tapat lang nila. Dahil sa naramdaman ng pagkakataon, ngumiti si Keita habang tinanong niya si Maya sa isang mabait at mainit na tono, gumupit. Lang ako ng prutas, miss. Gusto mo ba ng ilan? Salamat, ngunit hindi ako kumakain ng mga prutas. Casual na, pagtanggi ni Maya. Sa kanya, si Gerald ay mababa pa rin tulad ng dati. Likas na hindi niya kailangang ipakita ang alinman sa kanyang mga kaibigan ng paggalang din. Ito ay katulad ng isang senaryo kung saan ang isang bilog ng mga kaibigan ay ganap na hindi papansinin ang isang solong tao dahil lamang sa lahat ng iba doon ay tumingin din sa kanila ng masama. Dahil si Gerald ang taong minasdan ng kanyang grupo, ang
Sinumang kaibigan niya ay tiyak na tretuhin ng parehas. Sa kabaligtaran, kung ang tao ay lubos na makapangyarihan sa loob ng bilog ng mga kaibigan, ang anumang mga kaibigan na ipinakilala nila ay tiyak na iginagalang at pinapaboran ng iba. Ang paunang hangarin ni Keita na gawing mas magalang si Gerald sa harap ng kanyang mga kaibigan. Hindi inaasahan, ang magandang ginang ay tila naiinis sa kanya kaagad mula sa paniki. Matapos marinig ang kanyang tugon, simpleng namula si Keita. Bago bawiin ang kanyang kamay, pakiramdam ng medyo mapait. Maya, nagdala ako ng ilang mga tangerine. Ang mga ito ay mula sa aking kamag-anak na bayan at sila ay medyo matamis. Dito, hayaan mo akong magbalat ng isa para sa iyo, sabi ni Warren habang nakangiti sa kanya. Habang karaniwan para sa iba na subukan ang kalugod-lugod sa kanila, binigyan ng kanilang mataas na katayuan, hindi nila bibigyan lamang ng isang pagkakataon ng mga random na tao na mangyaring sila. Malinaw na bibigyan sila ng labis na respeto. Matapos marinig ang alok ni Warren, kaagad na tumango si Maya. Nang bahagya, tangerines mula sa Mayberry ay medyo sikat. Galing kami sa Hilaga, kaya't bihira natin silang tikman. Ipaalam din sa amin, pang-aasar, ng ilang batang babae na nakaupo sa likuran lamang ni Maya. Ang kanilang pangkat ay malinaw na binubuo ng mga tao mula sa lahat ng dako ng lugar. Sigurado, dito ka na, nakangiting sagot ni Warren habang inaabot ang ilang mga tangerine sa kanila. Matapos ang pagbabalat ng isa para kay Maya, inabot sa kanya ni Warren ang tangerine at isinukbit niya ito sa kanyang bibig bago sinabing, tama ka, ito ay talagang matamis, panipi. Nang magsimula ng mag-chat ang grupo ni Maya tungkol sa mga usapin sa pamilya, nakita ni Gerald na si Keita ay namumula ng asak habang nakatitig kay Maya. Hindi masisisi ni Gerald sa pakiramdam na ganoon. Kung sabagay, medyo nagagalit din siya sa ugali ni Maya. Malinaw na hindi talaga nirerespeto ni Maya si Keita. Ngumiti siya saka tinapik sa balikat si Keita bago magbalat ng orange para sa kanya. Paano tayo makakarating sa Wendell City, Gerald? Tanong ni Keita habang kumakain ng kanyang orange. Pupunta kami doon sa sasakyan. Dahil hindi kami nakikipag-usap sa anumang partikular na espesyal, hindi na namin kakailanganin ang tulong ng mga may-ari ng pag-aari ng aking kapatid na namuhunan sa Salford City. Tingnan natin kung paano maglalaro ang iba pa sa paglaon. Sagot ni Gerald. Pagkatapos ng lahat, bukod sa kanya, si Zack lamang ang ibang tao na alam ang tungkol sa mga utos ng kanyang ama na palihim niyang siyasatin ang insidente. Sa pagkakaalam ng iba, si Gerald ay simpleng pupunta sa lalawigan ng Salford para sa isang paglalakbay. Ito ang dahilan kung bakit hindi pa niya napapalam sa mga mayari ng namuhunan na pag-aari doon tungkol sa kanyang pagdating. Pagkatapos ng lahat, wala talaga siyang anumang mga kahilingan sa ngayon. Narinig din niya na ang pag-aari ay hindi masyadong malaki, mas maliit sa katunayan, kumpara sa kung ano ang pag-aari niya sa Mayberry. Sa isang iglap lang ng mata, 4 na oras ang lumipas at ang gabi ay dahan-daang gumapang. Sa oras na iyon, higit sa 10 mga mamahaling kotse ay nakaparada sa labas mismo ng Salford High Rail Station. Bakit wala pa siya rito? Nakakapagod na tumayo dito ng napakatagal. Anuman, upang isipin na personal kang dumating, G. Zatter, sino ang eksaktong hinihintay natin? Sabi ng isang babae, manahimik ka at tumayo ng maayos. Kung napunta ka sa pagkakasala sa taong iyon dahil sa iyong kamangmangan at pagkadaldal, tiyak na mahihirapan kang maghirap. Sigaw ni G. Zatter, isang nasa edad na lalaki, sa kanyang nasasakupan. AY655AY. Ang County Salford ay ang sentro ng lungsod ng lalawigan ng Salford. Ang pagiging sentro ng lungsod, laging ito ay umuunlad at abala. Sa kabila ng pagiging isang mataong lungsod, ang 10 mga mamahaling kotse ay nakapark sa harap ng laging abala sa Salford High Rail Station na partikular pa rin ang nakakaakit. Sa sandaling iyon, sa wakas nakarating ang riles sa istasyon. Nakatayo, bahagyang naginat si Gerald bago bumaba ng riles. Kasama sina Keita at Finlay. Nang dumaan siya kay Maya at sa pangkat ng mga kaibigan niya.
Gayunpaman, paadya lang silang dumaan sa kanila ng hindi man lang binati ang lahat. Manalo ka, tingnan mo lang ang ugali na yan. Sino ang guguluhin? Ang tungkol sa kanya, panipi, paano hindi siya naglalakas loob na batiin ako? Napaisip si Maya sa sarili. Hindi niya kailanman inaasahan na magtatapos si Gerald sa pagiging isang matigas na ulo. Maliwanag na si Maya ay mayroong isang superiority complex. Kung binati mo lang ako, pipigilan ko ang abalahin ka. Gayunpaman, para sa isang taong katulad mo na huwag pansinin. Ako, ang iyong mga aksyon ay katulad ng pagsira sa isang magandang bagay, nakakahiya at nakakainis. Kudlit. Gayunpaman, hahayaan niya itong dumulas sa oras na ito. Pagkatapos nito, siya rin ay bumaba ng riles kasama ang kanyang pangkat. Hindi mo ba sinabi na may susando sa amin sa sandaling dumating kami sa istasyon, Warren? Tanong ni Maya habang ang ilan sa kanyang mga kaibigan ay nagsimulang tumingin sa paligid. Tulad ng pagtatanong niya rito, naririnig ang tunog ng auto na tumatakbo. Makalipas ang mga segundo, isang malaking Land Rover ang nagmaneho at huminto sa harap ng pangkat. Inikat ng driver ang bintana ng kanyang kotse at maya-maya ay nakita ng grupo ang bata at gwapong lalaki na nagmamaneho nito. Dito, Warren, sabi ng lalaki. Jameer, sagot ni Warren habang medyo kumakaway ng kamay. Wow! Ito ay isang Land Rover. Ano ang pinagkakakitaan ng kaibigan mo, Warren? Tanong ng ilang batang babae na nakatayo sa tabi niya. Well, naging kaklase ko siya dati sa Police Academy. Gayunpaman, pagkatapos niyang makapagtapos, hindi siya naging pulis dahil sa tinawag siya ng kanyang ama sa bahay upang manahin niya ang kumpanya ng kanilang pamilya. Sagot ni Warren, na may chuckle. Hindi mapigilan ng mga batang babae na tumingin kay Warren na may paghanga matapos marinig iyon. Bakit kagaya ng mga pambihirang tao? Ang lahat ng mga taong nakilala nila ay kahit papaano pantay bilang kapansin-pansin. Sa pagsasalita ng alin, Maya, hindi mo sinabi na mayroon kang maraming malapit na kamag-aral ng high school sa County Salford. Sinabi mo na sa sunduan nila tayo di ba? Kung aalis kami sa kotseng, ito ngayon, hindi ba sila makakapagtagpo sa amin noon? Tanong ng isa sa mga batang babae. Nagsasalita tungkol sa mga kamag-aral, kumusta ngayon ang iyong kamag-aral na high school? Ang isa na sinabi mong nagtaguyod ng kanilang sariling negosyo. Ano ang deal niya? Tanong ni Warren, habang naglalakad papunta sa sasakyan ni Jameer. Kaibigan yan. Pareho kaming nagmula sa pangkat ng kompetisyon ng aming high school noon, at siya ay isa sa aking maraming mga kamag-aral na nakapasa sa pagsusulit at kalaunan ay nag-follow sa County Salford, dahil ang aming misyon ay magsisimula. Sa loob ng ilang araw, naisip kong masarap na makilala siya upang magkaroon muna ng kasiyahan. Gayunpaman, sasabihin ko, Warren, wala ang kaibigan sa malapit na natitirang tulad ni Jameer. Maasim na sabi ni Maya. Sa sandaling iyon, lahat sila ay nakatayo sa tabi ng Jameer Land Rover, habang pinapapakilala pa nila ang kanilang sarili upang makilala ng gusto ang bawat isa, isa pang tunog ng tunog ang narinig. Sa oras na ito, ang isang serye ng BMW 5 ay nakaparada sa likuran mismo ng kotse ni Jameer. Nang may baba ang harapan ng bintana ng sasakyan, isang lalaki at babae ang makikita na magkatabi na nakaupo. Pareho silang nagwagayway habang sinasabi, medyo matagal na. Maya, Vinci, Leonard, masayang sagot ni Maya, nang makita na maging ang mga kamag-aral ni Maya ay dumating sa isang marangyang kotse upang sunduin siya. Ang dalawang batang babae na nakatayo sa tabi niya ay nagselos. Pagkatapos ng lahat, wala sa alinman sa kanila ang mayroong maraming mga kamag-aral o kaibigan na ipinagyayabang. Kahit na mayroon silang dati, matagal na nilang tumigil sa pakikipag-ugnay sa kanila. Ang sesyon ng pagbati at pagpapakilala ay nagpatuloy sa oras na ito, na may dalawang labis na mukha. Dahil lahat sila ay matagumpay na tao, nagbahagi sila ng maraming magkatulad na mga saloobin at pananaw. Sa maraming taon na tayong hindi nagkikita, Maya, grabe na miss kita, ito ang perpektong oras upang tayo ay muling magkasama. Panipi, sabi ni Vinci habang nakahawak siya sa magkabilang kamay ni Maya.
Nang masigasig, si Vinci mismo ay mukhang kaakit-akit. Bigla na lang iniangat ni Vinci ang kanyang ulo habang nakatingin. Sa likuran ni Maya, mukhang nakatulala. Ha, hindi ba iyan? Maaaring yun talaga si Gerald. Sinabi ni Vinci habang pinagmamasdan si Gerald at ang kanyang kakaibang grupo na magkakasamang naglalakad palabas ng istasyon habang bitbit ang kanilang mga baon. Manalo ka, ayos lang sa kanya, sagot ni Maya. AY656AY. Gerald, sigaw ni Vinci. Nagulat si Gerald nang marinig ang tawag sa kanyang pangalan. Paglingon ko, nakita niya pareho sina Vinci at Leonard. Hindi pa talaga nakakausap ni Gerald ang dalawa sa labas ng mga kompetisyon, kaya't hindi siya masyadong malapit sa alinmansa kanila. Sa pagitan ng dalawa, gayunpaman, siguradong mas nakilala ni Gerald si Vicky. Kung sabagay, si Leonard ay nagmula sa isang mayamang pamilya kaya't binigyan siya ng mas kaunting dahilan upang kausapin si Gerald noon. Leonard ay mas malapit sa Maya at ang iba pa. Pagkatapos ay lumakad si Gerald sa kanila na may pagtataka sa mukha bago sinabing, Vinci. Leonard, panipi, habang hindi siya masyadong nakikilala sa kanila, dati pa rin silang magkaklase. Ito ang nag-iisang dahilan kung bakit siya nakikipag-usap sa kanila sa isang palakaibigan. Sandali lang siyang naska ni Leonard mula ulo hanggang paa bago hindi na isang tumango bilang tugon sa pagbati ni Gerald. Si Vicky naman, tumalon sa harap ni Gerald bago tinapik sa balikat. Hoy, Gerald, medyo matagal na, hindi mo pa rin nakikipag-ugnay sa amin, panipi. Noong araw, sina Gerald at Vinci ay dating magkapareha tuwing lumahok sila sa mga kompetisyon. Dahil pareho silang kadalasang nakapagtagpo ng disenteng pagraranggo, nagsisimulang makaramdam si Gerald ng bahagyang nostalgia ngayong nagtatagpo ulit sila pagkatapos ng napakatagal. Alam ko diba, napakatagal nito, sagot ni Gerald. Speaking of which, the duo over there your girlfriend and a family member of hers. Mukha talaga siyang maganda. Alam mo, maaari kang dalhin ni Leonard sa kung saan mo nais pumunta. Sabi ni Vinci. Sa totoo lang, kailangan kong makilala ang ibang tao mamaya. Dagdag ni Leonard nang marinig niya ang mungkahi ni Vinci. Nakangiting ngumiti lamang si Vinci matapos marinig ang kanyang tugon at mabilis na binago ang paksa. Ay, nga pala, pareho kayong hindi pa alam, ngunit ikakasal na kami ni Leonard. Mga 3 buwan din akong buntis ngayon. Panipi. Oh wow, binabati kita, sabi ni Maya, kitang-kita na nabigla ng revelasyon. Napatingin siya kay Gerald na para bang kinukumpara siya kay Leonard. Panipi tuldok. Hoy, ngayon ko lang napagtanto, ngunit tingnan ang lahat ng mga sasakyan doon, sabi ni Jemir mula sa asol habang nakaturo sa isang sulok. Ha! Oh wow! Lahat sila ay mga mamahaling kotse, sabi ng isang batang babae sa gulat na boses matapos na lumingon upang hanapin ang sarili. Lahat ng iba pa ay pantay na nagulat. Sabihin, hindi ba kay Barry Zatter ang unang kotse na iyon? Ang kilalang negosyante sa ating bayan. Tanong ni Leonard na tila kinikilala ang modelo ng kotse. Naniniwala ako, napakakakaibang nakikita ang isang lalaking katulad niya na naghihintay na pumili ng isang tao. Naaalala ko ang pagpunta sa isang pag-andar sa negosyo kasama ang aking ama. Noong bata pa ako. Noon, hindi ko sinasadya na kumatok sa kanya. At tinapik niya ang aking ulo, alam mo. Sabi ni Jemir na medyo mayabang. Tingin ko susubukan kung pumunta doon at batiin siya. Ang isa sa mga tagapamahala na naghihintay sa kanya ay alam na ang aking tatay, sabi ni Jemir habang naglalakad. Ang kanyang aksyon ay kapwa nagulat at napahanga ang lahat doon. Matapos maglakad papunta sa nasabing manager at makipag-usap. Nang kaunti, sa huli ay bumalik si Jemir. Paano ito napunta? Tanong ni Warren. Pasimpleng bati ko sa kanya. Sinabi niya sa akin na narito sila upang pumili ng isang malaking boss kaya wala siyang oras upang kausapin. Ako, sumulyap din sa akin si G. Zarter, ngunit hindi ako naglakas loob. Nakausapin siya, panipi, habang ang lahat ay nasa sabik sa pakikipag-usap, hindi mapigilan ni Gerald na makaramdam ng awkward na nakatayo doon. Kaya,
Sinabi niya kay Vinci na aalis siya bago lumabas ng eksena. Hindi siya tinangkang pigilan siya ni Vinci dahil alam niya kung gaano ito kakulaitan para sa simpleng pagpunta niya doon. Gaano kaiba, bakit wala pa si G. Crawford? Sabi ni Barry habang tinitingnan ang oras na kinakabahan, butil ng pawis na dumadaloy. Sa noo niya, hindi inayos ni Zack na kunin ni Barry si Gerald dahil partikular niyang sinabi sa kanya na huwag mag-ayos ng anumang bagay para sa kanya. Dahil dito, sinabi lamang ni Zack kay Barry na darating si Gerald ngayon at hintayin lamang niya ang kanyang tawag. Habang sinadya ni Zack ang bawat salita na sinabi niya, hindi lamang naglakas loob na humiwalay sa isang formal na pagtanggap. Si Barry, na ipinaliwanag kung bakit naghihintay pa rin siya roon para sa pagdating ni Gerald. Gayunpaman, hindi pa rin makakarating si Gerald kahit na matagal na silang naghihintay. Samantala, si Gerald at ang kanyang sariling pangkat ay nakakita lamang ng isang hotel na matutuluyan. Pagkalipas ng ilang sandali, nagsimulang magring ang telepono ni Gerald. AY657AY. Ito ay isang tawag mula kay Zack. Oo, nais ko lamang suriin kung nakarating ka na, G. Crawford. Padadalhan ka namin ng isang bilang na kabilang sa pangkalahatang tagapamahala ng County Salford. Ang kanyang pangalan ay G. Zarter at tulad ng Crawfords, ang County Salford ay may mga negosyo din mula sa lahat sa buong mundo. Kapag nakarating ka na, maaari mong hanapin si Barry Zarter kung may kailangan ka, sabi ni Zack. Pa-impulse siyang nag-check-in kay Gerald upang matiyak na wala siya sa anumang uri ng gulo. Nakuha ko, sa pagsasalita nito, G. Crawford, na italaga ko dati si Barry na maghanap para sa pendant ng jade sa County Salford. Maliwanag na, mayroon na siyang balita tungkol dito. Panipi, ayos lang, tatawagan ko na siya. Panipi, pagkababa niya pa lang ay humiga na si Gerald sa kanyang kama. Bago tumawag sa susunod kay Barry, si Barry ay tila medyo nabalisa sa pagtanggap ng tawag. Gayunpaman, nagawa niyang kalmado ang kanyang sarili halos kaagad bago dumiretso sa negosyo. Oo, G. Crawford, naghanap ako ng mataas at mababa ng balita tungkol sa pendant at sa wakas ay nakahanap ako ng isang bagay. Habang hindi ko matukoy ang eksaktong pamilya kung saan nagmula ang pendant, nakahanap ako ng isang matandang lalaki na handang tumingin sa palawit pagkatapos kong ilarawan ito sa kanya. Ayon sa kanya, masasabi niya kung aling pamilya nagmula ang pendant sa pamamagitan lamang ng pagtingin dito. Panipi, sige, ngunit huli na ngayon. Masisiyahan ako kung maaari tayong magtagpo bukas ng umaga. Maaari mo akong ihatid sa matanda. Kung ganon, panipi, matapos ang isang maikling pag-uusap, pagkatapos ay tumambay si Gerald. Sinubukan niyang tawagan si Mila. Nasanay lang siya sa pagtawag sa kanya tuwing gabi, upang magkaroon lamang ng isang maikling usapan. Gayunpaman, hindi pa siya nakakakuha ng alinman sa kanyang mga tawag sa ngayon. Samantala, iniisip ni Mila si Gerald na bumalik din sa kanyang hostel. Maraming mga babaeng mag-aaral mula sa buong mundo ang nananatili sa gusali ng istasyon ng TV station. Habang ang ilan sa kanila ay naroon upang mag-aral, ang iba pa ay naruroon para sa kanilang mga internship. Sabihin, Mila, pwede mo ba akong samahan upang kumuha ng ilang gamit? Tanong ni Molly habang tinatapik ang balikat kay Mila. Sigurado, sagot ni Mila. Pareho silang nagtungo sa baba bago umalis para sa hypermarket. Nang makarating sila doon, ang hypermarket ay siksik ng mga tao. Hoy, hindi ba yon si Mila? Hindi alam na mayroon kang oras upang lumabas at bumili ng mga bagay-bagay sa nakapak na schedule mo, sabi ng isang medyo matangkad at sobrang ganda ng batang babae habang malamig na nakatingin kay Mila. Wala sa iyong negosyo, Holly. Tumigil sa pagiging napaka-nosy. Panipi, putol ni Molly nang magsalita siya sa ngalan ni Mila. Si Holly ay nagmula sa Modo at ang kanyang mga resulta ay mas mababa ng bahagya kaysa kay Mila. Dahil ang parehong mga departamento ng aliwan at dalubhasa ay sumali sa oras na ito upang makipagkumpetensya, kapwa siya at si Mila ay mga karibal. Pagkatapos ng lahat, magpapadala lamang sila ng kanilang pinakamahusay na intern upang sumali sa entertainment.
Department. Ang taong nakapasok sa departamento ng aliwan ay magkakaroon ng pagkakataong maging sikat, sa kasalukuyan, ang pinakatanyag na mga kandidato para sa lugar na iyon ay sina Holly at Mila. Gayunpaman, tila may koneksyon si Holly sa departamento ng aliwan, at ginagawa niya ang bawat pagkakataon na masasabotahe niya ang pagganap ni Mila sa entablado. Ito ay isang kompetisyon na nakabatay sa paligid ng kasikatan, kaya likas para sa kanilang dalawa na hindi maging maayos. Tulad ng hitsura ni Molly na para bang handa siyang magsimula ng away, agad siyang pinigilan ni Mila. Kalimutan mo yan, Molly. Balik na lang tayo, sabi ni Mila habang nagsisimulang maglakad palayo. Hindi ka papasok sa entertainment department. Sumuko ka na, panipi. Ninisya ni Holly na nakakross ang mga braso. Nang makabalik si Mila sa hostel, may naghihintay na sa kanya. Mila, bumalik ka na. Kanina pa ako dumaan pero wala ka dito. Kakatapos ko lang ng script ko. Maaari mo bang tingnan ito? Mangyaring, tanong ng dalaga habang nakangiti. Siyempre, sinundan niya ang dalaga sa kanyang silid. Pagkatapos dumaan sa script ng kaunting sandali, bumalik siya sa kanyang silid. Nauna nang naisip ni Mila na magkakaroon lamang siya ng isa pang regular na araw. Gayunpaman, Kabanata 658. Bigla na lang may naririnig na batang babae na umiiyak malapit sa silid ni Mila. Sa oras na lumabas si Mila upang tingnan kung ano ang tungkol sa kaguluhan, ilang iba pa ang umalis sa kanilang mga silid. Upang makita kung ano ang mali, si Mila at ang iba pa ay sumunod lamang sa likuran nila. Anong nangyari? Tanong ng isa sa mga batang babae na naruroon. Lumabas ako kasama ang kasambahay ko kanina at pagbalik ko, napagtanto kong nawawala ang singsing na brilyante na nakuha sa akin ng kasintahan ko. Napakamahal na singsing at hindi ko ito makita kahit saan, sabi ng batang babae na umiiyak. Narinig ni Holly ang racket mula sa katabi at naruroon din siya. Ngayon, huwag kang umiyak, Zailina. Maaari mo lang itong nalagay sa maling lugar. Alam mo kung gaano ka naging pabaya. Marahil ay hindi mo sinasadyang iniwan ito sa kung saan. Mungkahi ni Holly. Ngunit Holly, hindi ko maiiwanan ang napakahalagang bagay. Palagi akong nag-iingat sa 6,000 singsing na dolyar. Sigaw ni Zailina. Ano kakaiba? Kaya, paano ito? Nasaan ka na ba ngayon at sino pa ang nasa hostel? Hindi kaya ang iyong pinto ay hindi maayos na nakasara kaya't may isang taong nakakaalam tungkol sa singsing na pumasok at ninakaw ito? Panipi. Sa una, sino ang nagsabi sa iyo na ipakita ang iyong singsing sa lahat? Sa sikat ng araw, dagdag ni Holly. Well, lahat kaming 5 ay nagsama sa pamimili. Si Nar isa lang ang nasa hostel. Sinabi niya na kailangan niyang isulat ang kanyang script, sabi ng isa sa mga kasambahay. Hindi ako iyon. Hindi ko kinuha ang singsing. Sinabi ni Nar isa, takot na takot. Ngunit ikaw lamang ang nasa hostel sa mga oras na iyon. Sino pa? Kaya ito, tinanong ni Holly, bakit hindi mo hayaan na suriin namin ang iyong kama upang mapatunayan mo ang iyong kawalang kasalanan? Sumunod na, mungkahi ni Holly. Alam na alam ni Mila na simpleng idinidirekta ni Holly ang kanyang galit kay Nar isa dahil malapit na siyang kaibigan ni Nar isa. Pag-unawa doon, agad na ipinagtanggol ni Mila si Nar isa sa pagsasabing, mapapatunayan ko na hindi hinawakan ni Nar isa ang mga gamit ni Zailina. Kung sa bagay, hindi siya ganoong klaseng tao. Panipi. Patunayan. At paano mo eksaktong gagawin ito? Sabi ni Holly, habang nakaturo kay Mila. Humawak ka, naalala ko ngayon. Nang lumabas ako upang kumuha ng maiinom kanina, sa palagay ko nakita ko si Mila at Nar isa na magkasamang pumasok sa hostel room. Sabi ng isang batang babae na nakatira sa silid sa tabi ni Mila. Ang lahat ngayon ay nakatingin kay Mila. Hindi nakakagulat na tinutulungan mo siya ng sobra. Pareho kayong nagtambal upang gumawa ng krimen na ito. Nginisyo ni Holly. Tumigil sa pag-spout ng kalokohan. Nag-aalalang sabi ni Molly, kung hindi ito alinman sa iyo, pagkatapos ay suriin namin ang iyong mga kama. Kung hindi mo nagawa ang krimen, bakit pareho kayong nagpapakahirap? Sagot ni Holly. Mila, ikaw, sabi ng batang babae na nawalan ng singsing.
habang nakatitig kay Mila. Pagkatapos ng lahat, pareho silang medyo malapit na kaibigan din. Mabuti, gawin mo ang gusto mo, sabi ni Mila, nang makuha ang kanilang pag-aproba. Pagkatapos ay nagpatuloy si Holly sa pagdaan sa mga gamit ni Narisa. Gayunpaman, wala siyang mahanap. Pumasok sina Holly at ang kanyang mga kapatid sa silid ni Mila. Ilang sandali na pinagdaanan ang kanyang mga gamit, inangat ni Holly ang una ni Mila bago sumigaw sa gulat, "Zailina, tingnan mo, hindi ba yan ang singsing mo doon?" Panipi, lahat ng naruroon noon ay nanood habang si Zailina ay lumalakad. At kinuha ang singsing. Oo, akin ang singsing na ito. Panipi, hindi makapaniwala si Zailina. Paimpol niyang tinitigan si Mila. Bago sinabi, "Mila, bakit mo gagawin ang ganoong bagay?" Panipi, Kabanata 659. Si Mila mismo gayunpaman, ay pantay na gulat din sa kanila. Paano ito posible? Hindi ko kinuha. Panipi, narito ang katibayan at malinaw na nakikita ito ng lahat. Paano mo pa rin sinusubukang ipagtanggol ang iyong sarili? Isang palabas. Panipi, sabi ni Holly. Mila, lagi kitang hinahangaan ngunit talagang binaygo mo ako sa pagkakataong ito. Kung talagang gusto mo ang singsing ko, sasabihin mo lang sa akin. Dagdag ni Zailina na hindi makapaniwala. Ako, hindi ko talaga kinuha. Hindi, tanggi ni Mila habang patuloy na umiling. Nagsasabi siya ng totoo. Hayaan mong sabihin ko sa iyo, Holly, ang kasintahan ni Mila ang pinakamayamang tao sa Mayberry. Maaari niyang makuha ang anumang nais niya. Bakit kailangan pa niyang magnakaw ng singsing ng iba? Sabi ni Molly, "Hahaha, ay hindi, ang pinakamayamang tao sa Mayberry." Takot na takot ako, sagot ni Holly habang tumatawa ng hysterically. Sino ang nagmamalasakit sa alinman sa mga iyon? Ninakaw, tiyak na dadalhin ko ito sa direktor bukas. Fair na, hindi, ako makapaniwala na ikaw talaga ang paborito ng direktor. Magkakaroon ng isang malaking kaganapan sa Hong Kong TV station bukas at makikinig kami sa iyong paliwanag kung gayon. Panipi, dagdag ni Holly habang nakatalikod at umalis habang kinakaladkad. Si Zailina, si Narisa naman, kay Mila lang tinignan niya na may naguguluhang ekspresyon sa mukha. Maya-maya, kinagat niya ang ibabang labi. Bago umalis din, "Mila, paano posible ang alinman sa mga ito? Naniniwala kami na hindi mo kailanman gagawin ang ganoong bagay, ngunit sino ang maaaring maglagay ng singsing na iyon sa ilalim ng iyong unan? Narito kami sa buong oras." Panipi, dahil ang grupo ni Mila ay may kamalayan sa kung sino ang kanyang kasintahan, alam nila sa katunayan na si Mila ay hindi kailanman magnakaw ng anuman. Kahit na hindi nila alam ang tungkol sa totoong pagkatao ni Gerald, kakilala pa rin siya ng mga kaibigan niya. Upang maniwala na walang sala si Mila. "Ako, sa palagay ko alam ko kung sino ang naglagay doon. Ngunit sa palagay ko hindi niya ginawa ito ng sadya." Ani Mila, nangingilid ang mga mata. Imposibleng hindi niya malaman kung ano ang nangyayari. Gayunpaman, hindi maintindihan ni Mila kung bakit tutulungan ni Narisa si Holly na masabotahe siya. Kung sa bagay, sa tuwing binubuli siya ni Holly, si Mila ang unang tatayo para sa kanya. Nang tuluyang natanto ni Molly at ng iba pa niyang mga kaibigan kung sino ang gumawa ng kilos na iyon, lahat sila, lalo na sina Molly at Wanda, ay galit na galit. Man it. Pupunta ako upang hanapin siya ngayon. Napakalaking basura. Panipi, kalimutan mo, walang pakinabang ang paghahanap sa kanya. Kung handa silang magtiwala kay Narisa na sabotahe ako, kung gayon, tiyak na hindi kailanman ibubuhos ni Narisa ang katotohanan. Ang buong bitag na ito ay partikular na na-set up para sa akin. Kahit na mabaigo siya sa oras na ito, tiyak na susubukan akong muling itaguyod ni Holly sa susunod na sumali ako sa isang kompetisyon. Nakasama ko siya, hindi niya ako bibitawan ng ganoong kadali. Panipi, sabi ni Mila habang nakaupo sa kanyang kama, nalulumbay. Bakit hindi mo tawagan si Gerald? Si Holly ay isang lokal at siya ay may mahusay na koneksyon. Hindi ka magagawang manalo ng laban. Laban sa kanya nang wala ang kanyang tulong. Ibig kong sabihin, tingnan mo lang siya. To think na talagang nagawa niyang makinig
Kay Norisa sa kanya, malinaw na nais kanyang lumabas sa kompetisyon. Sigurado akong tatalon siya sa kagalakan kong may pabalik kanya sa Mayberry sa proseso. Sumagot si Molly, nag-aalala. Ang kanyang tono. Alam ko, Molly. Gayunpaman, lahat kayo ay hindi na kailangang mag-alala tungkol dito. Target lang niya ako. Ayokong matapos na. Hilahin ang iba pa sa iyo dito. Narinig ko na may isang mahusay na darating sa istasyon bukas, kaya dapat kayong magpahinga at maghanda habang makakaya, sabi ni Mila habang nakahiga sa kanyang kama agad na matapos ang kanyang pangungusap. Kahit na mukhang matigas si Mila, siya ay isang batang babae pa rin. Sa puso, hindi lamang siya nakulangan ng tamang mga koneksyon. Upang mapangalagaan ang kanyang sarili, nagkulang pa siya ng isang taong maaaring alagaan siya doon. Labis na namiss niya si Gerald ngayon. Kung nandito lang siya, tiyak na makakasama niya anuman ang sitwasyon. Kailangan lang niyang sabihin sa kanya kung ano ang nangyari para agad siyang sumugod sa kanya. Sa ngayon, gusto na talaga niyang tawagan si Gerald at umiiyak. Kasama siya, hindi ito isang madaling gawa para sa isang batang babae na mabuhay sa labas ng siya lamang. Gayunpaman, bago pa niya ito magawa, naalala niya ang sinabi sa kanya ni Gia, kung umaasa lamang siya kay Gerald sa tuwing may nangyari, ano pa ang kabutihan sa kanya maliban sa pagiging magandang mukha. Naramdaman niya na kailangan niyang maging isang babaeng nakatayo kasama si Gerald sa halip na maging isang magandang bulaklak lamang para protektahan niya. Sa gayon, pinigilan niya ang pagtawag sa kanya. Humantong ito kay Mila na walang tulog hanggang sa madaling araw na. Isang ganap na kaganapan ang gaganapin sa istasyon kaya kailangan nilang ihanda ang function hall. Ang mga sangkot ay ang Hong Kong TV station, ang mga istasyon ng TV sa paligid ng Timog Karagatan, at ilang iba pang mga istasyon ng telebisyon na nagtulungan sa ilalim ng West Ends. Ang lahat sa kanila ay nasa ilalim ng iisang pangkat ng pamamahala, at bawat isa ay pantay na makapangyarihan sa industriya ng media. Kabanata 660. Nagkaroon din ng bulong-bulungan na ang kumpanya ng telebisyon ay pagmamay-ari ng isang medyo kabataang babae na may isang nakamamanghang background. Sa katunayan, napaka-impluwensyado niya na kahit na ang makapangyarihang kumpanya ng telebisyon ay walang katuturan sa kanya. Habang ang tsismis ay kumalat tulad ng wildfire, wala talagang nakakaalam kung ito ang katotohanan. Pagkatapos ng lahat, wala pang nakakita sa kanya dati. Ito ang dahilan kung bakit nag-aalala ang istasyon ng TV sa kaganapan. Kahit na ang lahat ng mga kasangkapan sa function hall ay kailangang ganap na maayos. Ito ang katibayan ng pagiging alalahanin ng istasyon. Ano pa, maraming mga kilalang tao ang lumahok din. Tiyak na magiging isang buhay na kaganapan. Habang ang lahat ay abala sa pagtiyak na ang bulwagan ay ganap na. Pinalamutian, malakas na ipinalakpak ni G. Hill ang kanyang mga kamay bago sinabi sa mga intern at mga tauhan na tumigil muna. Sandali, magtipon-tipon, lahat. Mayroon akong balita para sa inyong lahat. Panipi, narinig iyon, lahat ay gumawa ng itinuro. Ang VIP ngayon ay isang napaka-espesyal na tao talaga. Ang lahat ng mga tauhan ay dapat na maging labis na mag-ingat. Ngayon, panipi, tungkol sa kung sino ang magiging tagahatid ng premyo, personal. Kung pipiliin ang isa sa mga mag-aaral na magagawa ito. Gayunpaman, ang tao na napili ay dapat na maging mas maingat. Dahil makikipag-ugnay ka sa aming VIP. Sabi ni G. Hill na parang pantay kasing kinakabahan. Buong suporta namin sa iyo, Holly. Sigaw ng isang pangkat ng mga tao mula sa loob ng karamihan ng tao. Ang lahat sa kanila ay tila naging tanyag na mayamang mana. Malinaw na nandito sila upang suportahan si Holly dahil may pahintulot silang pumasok sa hall. Maraming mga iba pang mga bisita ang dumating din, kasama ang ilang malalaking bosses mula sa Yanken at Modo. Kumaibot ang kanto ng mga labi ni G. Hill nang marinig iyon. Gayunman, siya ay ngumiti lamang nang wala sa ginhawa bago sinabi. Pinag-usapan ko ito sa istasyon ng TV at lahat tayo ay nagpasya na ibigay ang pagkakataong ito kay Mila. All the best, Mila. Sabi ni G. Hill. Malinaw na malaki ang pag-asa niya sa kanya.
Pasimpleng tumanggaw si Mila bilang sagot. Hindi ako sang-ayon. Sigaw ni Holly, parang hindi magagalit na. Tunog. Tanging ang pinakamahusay na mag-aaral ay mapili upang maging tagapagtanghal ng premyo at malinaw na siya iyon. Malinaw na siya ay nakaramdam ng kaba dahil hindi siya napili. Mayroon kang ibang mga responsibilidad na dapat puntahan. Holly, bakit ka hindi sumasang-ayon? Panipi. Alam na alam ni G. Hill ang background ni Holly, kaya't nag-ingat siya sa kanyang tono at salita. Hindi ko sinasabi na nais ko ang post, ngunit ang sinumang iba pa kaysa sa magnanakaw na ito ay maaaring magkaroon ng papel. Ang pagpili sa kanya ay magiging insulto sa VIP. Sagot ni Holly. Magnanakaw. Anong ibig mong sabihin? Tinanong si G. Hill, ang kanyang tono ay mas mahigpit kaysa dati. Aba, isusumbong ko sa iyo ang insidente kagabi ngunit hindi ko nagawa. Kita nyo, ninakaw ni Mila ang brilyante na singsing ni Zailina na Reg Along mula sa nobyo. Lahat sa amin na naruroon sa oras ay nakita na ang singsing ay nasa ilalim ng kanyang unan. Panipi. Paliwanag ni Holly habang ang iba pang mga batang babae ay tumango. Walang sino man ang maniniwala sa kanya kung hindi nila nakita ang singsing doon ng kanilang sariling mga mata. Dahil doon, hindi dapat maging kwalipikado si Mila na nasa entablado. Tama iyan. Paano papayagan ng isang tulad niya na umakyat sa entablado? Panipi. Maaari mo ring itapon siya. Isa lamang siyang nakakahiya na magnanakaw. Panipi. Oo. Pinapahiya lang niya kami mga intern. Panipi. Ang mga sumisigaw ng mga komentong iyon ay pawang mga intern na maliwanag na naiinggit kay Mila. Ngunit hindi ko talaga ninakaw ito. Hindi ko, sabi ni Mila. Habang hinaharap ang lahat ng kanilang akusasyon at paghamak. Hanggang dito na lang ang ating kwento. Huwag kalimutan mag-like, share and follow for more story ng Ang Lihim na Mayaman.